Hello, 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 hello guys. Nako, yung pagbagsak daw ng trust rating ni BBM ay dahil daw sa fake news. Grabe guys, hindi ko na talaga ma-imagine yung administrasyon na ito at lalong-lalo na to si anti-nuclear. Grabe. Sobrang unclear talaga ito. Panoorin natin. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. During the So ang tanong, how concerning it is? Guys, kayo na maghusga kung nasagot ba niya talaga. Kasi ako guys, kanina pa ako hintay sa sagot niya. Wala talaga akong narinig na sinagot niya yung tanong. Sobrang unclear mo talaga, Claire Castro. review of Pulse Asia President Ronald Holmes. Sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Kaya buti na lang hindi ginawang fake news peddler. Yan si Holmes, ang may-ari ng Pulse Asia. Presidente ng Pulse Asia, guys. Pero kung ano lang yan, alam mo yung maliliit na tao yan, wala na. Ginawa ng fake news peddler yan. Pero dahil may-ari ng Pulse Asia, guys, tingnan mo. Grabe, no? ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? So kung saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Grabe. Baka daw nasasapawan ng fake news ang good news. Ano bang narinig niyong good news, guys? Grabe. Sa 3 years, wala talaga akong narinig na good news. Nako, grabe. Guys, buti na lang talaga, no? Hindi niya in-insert na naman yung mga Duterte. Wala talaga siyang alam kung hindi Duterte yung kinakalaban niya. Fake news. Palaging fake news yung bukang bibig niya, guys. Tingnan mo dito sa comments. Natawa talaga ako sa mga comments. Wala nang naniniwala sa pinagsasabi mo. Sabi ni Emmanuel Lozano, wala nang laman ang bibig niya kundi fake news. Takot sa anino nila. Pansin ko rin, bukang bibig niya puro fake news. Sila naman gumagawa ng fake news. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Totoo, walang kabuhay-buhay ang kanyang explanations. Correct, no? Pag mataas ang ratings dahil din ba sa fake news? Come on. Tama, fake news lahat. Siya lang ang tama. Kawawang Claire, fake news sa imong mata.
Fake news at Duterte pa more. Naku, fake news daw. Kokak. Kung hindi fake news, Duterte ang bukang bibig niya. Ewan ko ba if abogado ba talaga ito? Correct, no? Wala na silang ibang nagawa, guys. Puro na lang talaga. Ewan ko. Meron pa talagang nag-comment dito kung bumaba daw. Ito. Hindi po dahilan ang fake news sa pagbagsak ng ratings ng administrasyon na to, kundi sa mga maling nagawa, walang ginawa, at masyadong maraming ginagawang kabulastugan. Lalo pat ang tagaparating kabugukan din po, kaya mas lalong lumagapak. Feel nyo po? I agree talaga sa'yo. Sino to? Ayi Reyes. Buti di sinisi ang Duterte, kada buka ng bunganga niya may uod na lumalabas, di ba? Sabi ko nga sa inyo buti hindi sinisi sa mga Duterte kasi yun talaga ginagawa niya palagi. Mayroon siyang palaging, alam mo yung pa-sideway na isisingit yung mga Duterte. Buti na lang hindi sinisi sa mga fake accounts daw. Fake accounts na galing sa Duterte na side. Grabe talaga. Kaya guys, kayo na talaga yung kayo na talaga ang sumagot, guys. Kasi hindi niya talaga nasagot yung tanong. How concerning it is, 'di ba? Yung pagbagsak daw ng trust rating. Pero grabe, sobrang taas ng sagot niya. Pero wala talagang nasagot. Siya kaya ang number 1 fake news. Ka-a-attack niya kay Duterte kaya lumagapak ang amo niya at siya ang dahilan ng pagbagsak ng gobyerno niya. Oo. Tingnan mo. Naiintindihan niya kaya? Ewan ko lang, parang hindi niya naman naiintindihan yung tanong eh. You don't have to eat the whole cake just to describe its taste. Research and surveys are not like that. Oh, di ba? Yun. Ito. Tama ka talaga, Shamel Noronha. Oh. Kasi di ba sinasabi niya, yung 2,400 daw na sinurvey, hindi daw yun yung boses ng 100 million Filipinos. Oh, ito sabi ni Shamilo, you don't have to eat the whole cake just to describe its taste. Correct. Research and surveys are not like that. Correct. Just, alam mo yun, isang slice lang ng cake, alam mo na kung masarap or hindi yung cake, di ba? O, di ba? Yun. Kaya huwag kalimutang mag-like and subscribe to my channel. Bye!